Good morning, good morning. Tingin sa vlog, tingin sa vlog. Bakit daw binabasa? Akala nila may lason. Anong purpose ng basa, ate? Para ho malinis. Maganda tingnan. Malinisan ng talong, hindi ilagay ng lason. At the same time, pagka may tubig, nalalaman natin kung may butas. Lalabas ang uod. Kasi Nabula-bula, ibig sabihin mayroong butas. Yun. Para bang nagtingin tayo ng sa gulong, di ba? Yun. Yung gulong, pag gusto mong malaman kung may butas, ilulubog mo sa tubig. Mga ka-great, magandang morning po sa inyo lahat. Narito naman po yung lingkod Noel Agri TV para makatid po ang munting kalaman tungkol sa pagsasaka. Today is fifth harvest na po natin ng ating Calixto F1 na tinanim natin nung March. Tapos nirato natin, pruning natin after 4 months na edad ng talong ay nagpruning tayo, di ba? So ito na po yun, pang 5th times na po natin. Ayun, puno na rin yung jeep. So ready for delivery na po to. Marami nagtatanong dyan kung paano yung proseso. Puntahan nyo po yung ating mga video. Simula po nung tinanim natin yan nung March, nung sobrang tag-init. At ngayon po ay ito na po yung bagong suloy na mga talong. Hindi mo iisipin, parang wala lang, parang nangyari, parang ganun ulit. So mabilis pong mag-recover yung talong kapag pure organic fertilization method. Kapag Everlast organic fertilization ang ginamit mo, at saka yung nilagyan natin ng bioenzyme. So ang bilis ng recovery ng halaman. Actually, ang bilis lumago. So parang after another 1 month, 2 months magpo-pruning ulit tayo, no? So nag-i-spray po tayo. Kung may nakikita kayong ganyan, ini-spray po natin yung mga baging ng glufosinate. Tapos tutunawin ulit natin ng bioenzyme at magiging fertilizer na po ulit 'yan. So yun po, yung ating naiinitin na si Kenneth. Harvest pa. Last na kayo. Mukhang last na part na to. Tayo sa talungan. Ha? Ilan na nailagay? Sanda na ako. Dahil pa na naman itong jeep na to. Good morning. Tingin sa vlog, Bakit daw binabasa? Akala nila may lason. Anong purpose ng basa, ate? Malinisan ng talong, hindi ilagay ng lason. At the same time, pagka may tubig, nalalaman natin kung may butas. Nabula-bula, ibig sabihin mayroong butas. Yun. Para bang nagtingin tayo ng sa gulong, di ba? Yung gulong, pag gusto mong malaman kung may butas, ilulubog mo sa tubig. Sasangala. Kung ano? Pero parehas ang laki. Ang galing. Thank you talaga. Pagkambal para talaga sa akin. Thank you. September 8, 2023. Ngayon po ay nagpa-harvest na naman tayo nga at magde-deliver tayo ng talong na Calixto F1. Ito po yung tinanim natin noong March. Ngayon malalago na ulit after natin tinabas-tabas. So ang purpose ng pagtabas-tabas nga, ulitin ko lang po, ay para sumariwa ang talong. Mas madaling i-manage, mas madaling linisin, at saka mas tumitibay ang talong para siyang may tulos, may sarili siyang tulos kasi yung mismong puno niya ay naging tulos na din. So kung nakikita niyo po yung mga kulay dilaw ng mga baging na yan, madali na siyang i-spray kasi may glufosinate. Yung glufosinate po ay isang klase ng herbicide yan na ini-spray natin. Hindi na-apektuhan yung dahon ng talong. So nakakatuwa kasi wala na itong nilagay, wala na itong fertilizer. Umasa na lang ako talaga dito sa organic fertilizer na nilagay ko nung una. Yung Everlast organic fertilizer na nilagay natin. Nakikita nyo naman talagang mabilis mag-rejuvenate yung halaman. Ang kailangan lang talaga ng ganitong sistema yung patubig, no? Lalo na kung may patubig tayo. Ito po, umaasa lang sa ulan So chinecheck ko naman yung moisture sa gabi. Grabe ang hamog. Pagka ganyan susurvive ang talong. Medyo matibay sa init itong Calixto F1. Galing kay Graftings, Romeo Bustamante.
So March, April, May, June, July, August, September, 6 months na po itong talong natin. Nakakatuwa dahil napatapat din ng magandang presyo. Ang namin ito, ang pag-produce na medyo mahirap eh. Tag-init na tag-init, talagang grabing alikabok. Matindi talaga. Marami po nagtatanong sa atin kung paano ba yung protocol natin, kung paano nag-alaga ng talong. Yung masasabi ko lang po, dapat talaga umpisa natin doon sa pundasyon kasi once na may tanim na, mahirap na rin mag-repair eh. Lalo na kung gumagamit ka ng plastic mulch tapos hindi mo nakargaan ng organic fertilizer. Maganda sa sa sablay po plastic mulch. Safe nga talaga sa sa damo, no. Pero sa katulad po ng ganito na sistema na natural method ng farming, yung ginagawa ko po na parang minimimic o ginagaya ko yung sistema sa damo, hindi po obra yung ganon kasi paano mo pa madadagdagan yung organic matter kung may plastic na. At saka paano siya makakuha ng matinding oxygen para sa beneficial microbes kung naka-plastic. So, kanya-kanya po ng sistema. Marami rin naman talaga ang nagpa-plastic mulch at saka kumikita rin ng malaki. Pero kung gusto mong natural farming lang tapos medyo matipid, ganito lang. Kasi marami na rin pong herbicide na nagagamit ngayon once sa sinibulan ng mga bagging. Yung glufosinate, the best talaga yan. Kasi pag in-spray mo, mapapatay na yung bagging. Tapos yung bagging na yon, punong-puno nga yun ng sustansya. Mayroong nitrogen yun, mayroon yung phosphorus, may potassium. Yun yung kinain niya doon sa lupa. So parang kumain siya ng 10%. Pagka tinunaw mo, nilusaw mo ulit ng bioenzyme yun. Once na 7 days after na nag-spray ka, nilusaw mo ulit. Para sa akin, ang assessment ko, parang ibinalik niya sa iyo is 100%. So, parang 10% lang yung puhunan mo, binalikan ka ng 100%. So, kakapal talaga ng kakapal ang organic matter sa lupa. Yan po yung principle ng nature eh. Kaya yung mga kahoy, walang nagpe-fertilizer. Yung mga damo, walang nagpe-fertilizer. Bakit ang gaganda nila pag umulan? Naliliquify lang yung mga nadidecompose ng mga organic matter at yun po ang nagiging abono mismo sa halaman. So, in this case, yun po yung minimimic ko. Yun po yung ginagaya ko. Yung parang gagawing damo yung halaman. Pwede mo rin tabasin, tapos magre-regenerate lang din. So, in a way, parang somehow na napapatunayan na natin na talagang pwedeng mangyari yun. Lalo na po pag pinakisamahan tayo ng panahon na merong ulan. Ulan lang rin naman talaga ang kailangan para maging maliquify yung tubig or else patubig. So ngayon medyo nag-minus na kami sa gastos, wala masyadong patubig, pero sabi ko pag nagdire-diretso pa itong ganito katinding init, kailangan na natin magpatubig kasi kailangan ng halaman talaga ng tubig. So yun na naman po ang ating update sa inyo for today. Another inspiration na video po to para sa mga nagugulay. Doon po sa mga gustong magaya yung ganitong sistema, punta lang po kayo sa ating page Noel Agri TV, tapos tingnan niyo po yung mga video, punta po kayo sa videos. Hanapin niyo po din yung mga video natin. Baka sakaling makatulong lang naman po ako sa magandang sistema at menos na sistema ng pagsasaka. Yun po ang ating video sa inyo for today, September 8, 2023. Pang-5 harvest na natin ng tinabas-tabas na talong. Thank you very much mga kagalit. Laging tatandaan sa ating munting channel, Noel Agri TV, Farmers ang Bida.